Hi! Kami ang Tutu Nini! Ngayon, ano nga bang gagawin natin? Kami ay mag-versusan. Gusto mo yun? Gusto ko yun, syempre. Siyempre, magtatagis na lino kami. Ano nga bang gagawin namin? Mayroon kaming mga set of questions na talagang sasagutin namin kung nabasa ba talaga namin yung libro. Kung nabasa Nabasa mo? talaga namin. Nabasa? Oo. Tinapos mo ba? Tingnan natin yan mamaya sa pagsimula ng ating laro. Ready na ba kayo, guys? Comment down below kung ready na ba. At sino yung mananalo sa amin. Kaya, versus na! Pwede ng mga. Pwede nang lang. Pero dahil nag-review ako. Malalang. Ilan kaya? Tama na yan! Okay na. Diba? Okay na. So, 3, 2, 1, show me your answers. Lalapit namin. O, ikaw, lapit mo yung sagot mo. Ako, ito guys. Ito ang aking sagot. Di ba? So, mauna ka, sino yung mga lista mo? Of course, the main character. Wow! Main character. Si Jojo. Si Jojo. Sunod, si Tess. Mhm. Tapos si Herbie, si Mhm. Joey, at saka si Miss Spermatozoa. So, yung mas marami akin. Okay. Mas marami akin. Katulad din sa akin, yung mga tauhan ko ay si Jojo, si Joey, si Tess, si Colas, si Mr. Kabayan. Di siya tinapay guys ha, Mr. Kabayan pangalan yun. Miss Spermatozoa, Herbie, tsaka si Liv. Ilan ako? okay. 8. Dahil dyan. Hindi naman siya parami yun. Pero sa tingin mo, sino yung tauhan na bilog? Tapos sino yung tauhan na lapad? Para sa iyo. Siyempre ako yung nagtanong. Ikaw ang nasasagot. Sige. Siguro sa lapad muna. Halos marami sa kanila, o parang mostly naman sa kanila, ano yung taong lapad. Oo. Kasi parang simula umpisa ng kwento hanggang sa dulo, halos di naman nagbago. Siguro unang-una na rito si Joey. Yan, unang-una si Joey. Kasi simula umpisa ng kwento, talagang siya na yung inaasahan ng grupo nila, di ba? Ng grupo nila ni Jojo. Na talagang siya yung nagde-desisyon, siya yung nasusunod sa kanila, Leader kasi siya siya yung sa leader sa kwento. kanila. Hanggang dulo ng kwento, talagang leader talaga siya si Joey. So, sa akin naman, dahil nabanggit mo nga na yun yung tauhan na lapad, sa bilog naman tayo, at matuturing ko na tauhang bilog si Jojo, yung pangunahing tauhan talaga sa kwento. Kasi, kumbaga, nag-start siya na sobrang alab niya, yung sa pangarap niya, yung sa pag-aaral niya, pero dahil nga sa mga suliranin na kinarap niya, habang tumatakbo yung kwento, pagdating sa dulo, parang siyang, may biglang nagbago sa kanya, gano'n. Katulad nga sa kahulugan ng tauhang bilog, parang may mga changes na nangyari dun sa tauhan na kung dati ganito yung perspective nila, ganito sila yung ka-on fire or ka-decide sa mga pangarap nila, ginugoals nila. Pero pagdating sa dulo, may kita ba natin na ganun pa rin ba sila? So, syempre hindi tayo mag-spoil, no? Sasabi lang namin. Pero yun yung para sa akin na matuturing kong bilog ay si paring Jojo. Ako, ang kulang pa rin. Basic? Basic. Ready. Ready na. Ready na? Ready ka na? Parang ano? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Pwede na to? Oo, pwede na yan. 5, 4, 3, 2, 1. Show me the answer. Main tagpo. Main tagpo. Ano yung iyo? Eskwelahan and At dorm. dorm. O, di ba parehas lang kami, guys? Sa akin, nakalagay lang sa ilalim. Pero kamay nilaan yung akin. Siyempre, dito sila nag-aani. Ito yung pinakatagpo talaga sa kwento.
So, sa Kamaynilaan. And, sige, discuss mo, bakit dorm tsaka eskwelahan? Kasi, ganito yan. So, syempre, umiikot nga yung kwento sa Maynila. Doon sila sa dorm, nakatira. Silang magkakaibigan. Tapos, sa eskwelahan naman, syempre, doon sila nag-aaral, syempre. At yun yung madalas nilang puntahan. Para silang usual na mga estudyante lang na dorm, or bahay, school, ganyan. Tapos may pangalan kasi yung eskwela nila. Ayan, Philippine School for Science and Technology. So, yun yung pinaka-pangalan ng eskwelahan nila. And sa dorm nila, ayun, doon nga sila tumitira. Kasi, kung mabasa natin yung kwento, hindi naman talagang laking Maynila, yung mga pangunahing taon natin sa kwento. So, yun. Pero para sa'yo, dahil usapang tagpuan naman, ganyan. Siyempre kasama sa tagpuan yung tinatalakay natin yung mood or yung damdamin. Para sa'yo, ano yung nangibabaw sa'yo ng damdamin habang binabasa mo o kaya after mo mabasa yung nobela? Siguro parang medyo naawa ko sa part ni Jojo. Kasi syempre, hala, spoiler! Pero syempre, yun nga, nakakaawa sa bandang dulo kasi ganun pala yung nangyari sa kaibigan niya. Naku, Ano kaya yun? What do you think? Panahon ni Bok pala. Ulit naman ang tanong na binibigay. 5, 4, tapos na. 5, 4, 3, 2, 1. Pangit naman ang sulat. Oh, Anis. Malimigit mo pa yung ako, pero yan, yun ang sagot ko. Batas militar. Siyempre, para sa akin, dahil bakit batas militar yung sagot? Kasi, dito naman siya sa kwento, nabanggit talaga siya kung anong panahon naganap yung kumbaga yung setting sa mga tagpo, yung gano'n yung dali ng kwento. At yung batas militar, sa panahon to ni dating Pangulo at isang diktador na si dating Pangulo Marcos noong 1970s, kung yan nagkakamali. So, perfect! Oh, extra 5 points sa akin, ha? Hala! Charot! Paano question na natin? Ang apat na! Nagbibilang. Diyos ko. Naisip mo lang kasi kung paano mo ako talunin. Ay, may versusan din pala sa kwento. Ano kaya? Siyempre kung ano yung litaw kung ano yung litaw sa... Ready? 3, 2, 1. Ay, baka Ano yan? magkaiba kami. Tao versus sarili. Sa akin naman, tao versus lipunan. Ito, grabe, litaw na litaw talaga to sa kwento. Kasi, yung mga, syempre sa kwentong to, meron yung mga nakakataas dahil nga panahon to ng batas militar, di ba? So, yung mga nakakataas doon, yung mga may posisyon, isipin nyo lang kung ano yung mga may posisyon na yun. Sila yung talagang nasusunod, na parang kapag mahirap ka talagang hindi ka makakapagsalita ng gusto mong sabihin. Hindi mo magagawa yung gusto mo. May may pigil. May pigil. May limitasyon lang kumbaga sa mga ginagawa. O, yun yung sa'yo, tao versus lipunan. And sa akin naman, bukod siguro dyan, kasi yun na yung una ko naisip, pero sabi ko, may isip na ni Rose yun. So, iba yung akin. Tao versus sarili. Kumbaga, nakita ko to sa pangunahing tauhan talaga. Lalo na, kasi maraming times doon sa loob ng kwento kung paano niya kinakausap yung sarili niya. Kumbaga, nagre-reflect muna siya eh. Kung, alimbawa ako na magdedesisyon sa isang bagay, kinakausap ko muna yung sarili ko ano yung magiging consequences, ano yung two sides, kumbaga, na magiging resulta ng mga decision ko. Tapos, kita-kita yun sa loob ng kwento. Kaya, nasabi ko merong tao versus sarili. Kumbaga, mismo sarili niya, kalaban niya rin. Akala mo lipunan lang, pero sisimula rin sa sarili mo. So, Grabe ang versusan. diba? Ano yung mga lumitaw na technique doon? Pinagbabawal na technique ba? Charot.
Parang talagang pa-hard level na to. Nasa ano na tayo, kung mas medyo mataas na siya. Di siya base. So, let's go. What will be the answer? Aray. Ano yan? Sa akin, foreshadowing. Sa'yo. Frame story. So, sino mauna mag-share? Yung sa akin. Yung sa akin, kaya siya foreshadowing. Kasi, syempre may nangyari sa first part. Ano kaya nangyari sa first part? May Spoiler. nangyari sa first part, tapos, pwede ko bang banggitin yun? Ano ba nangyari sa first part? So, yung First nangyari part pa sa lang first naman. part na yan, dahil nga sa nahuli si Jojo, ngayon, nakita niya yung kaibigan niya rin, si Kulas, na nahuli din. Kaso, hindi sila nagbatian, kahit na syempre magkaibigan sila. Parang may pinapahiwatig ba na, Oo, walang no, kibuan. walang kibuan. Hindi mo tayo nakakalala ngayon. Pagkalabas ni pagkalabas ni Jojo, pinaglinis siya ng mga sakyan. Ngayon, may narinig siyang sigaw. Ano yung sigaw? Pero dahil sa sigaw na yon, napaisip siya kung si Kulas yun. Pero, alam mo yung girl instinct? Oo. May Jojo's instinct. Oo. Nai-instinct siya na baka si Kulas yung sumigaw na yon. Baka lang baka hindi na sure. Yeah. Oo. Ayun yung foreshadowing na malalaman niya sa dulo ng kwento kung ano nga ba nangyari kay Kulas. Oo. Tsaka kay Jojo na rin. Kala niya kay Kulas naman, kay Jojo rin. Ayun. So, sa akin naman, stop the spoiler na muna. Sa akin, kaya siya frame story kasi, kumbaga sa loob ng nobela, hindi lang naman siya umiikot sa isang tauhan lamang o sa mga ilang tauhan. Pero, may kita natin sa loob ng nobela yung mga iba't ibang danas ng iba pang tauhan na nabanggit namin kanina, nang nagbanggit kami ng mga ilang pangalan ng taon, katulad ni na Joey. Ayan, sino ba si Joey sa loob ng circle nila? Sino ba si Miss Spermatozoa? Kasi si Miss Spermatozoa ay isa siyang teacher. So, sino siyang teacher, diba? So, Anong klase siya? Anong klase siyang teacher? Ayan. So, makikita natin siya sa loob ng nobela. Kung babasahin nyo na maigi. Pero, wait lang. Parang bitin. Foreshadowing. Yun lang. Frame story. Parang, meron pa. Feeling pa? ko, Mag-think ka, mag-think. Hindi, feeling ko, reserve na agad ako. Yung Jukes Ex Machina, or God from the Machine. Ba't ko siya nasabi? Kasi, kumbaga sa dulo, parang bandang dulo ng kwento, makikita mo na, di ba nga, nararanasan na ni Jojo yung, kumbaga, isa sa mga mahihirap nakadanas niya, gano'n. Tapos nasa bus kasi siya that time. So, parang ano siya, dahil kakulangan sa pera, ganyan. Wala siyang pangkain, gano'n. So, parang kulang na yung pera niya. So, tinitipid niya, ganyan. So, habang nasa bus siya, tinitiis niya yung pagod, yung walang tulog, ganyan, walang pagkain. And then, syempre, kapag di ba wala tayong tulog, wala tayong pagkain, anong mangyayari? Mahihimatay. So, parang after nun, may biglang anghel na dumating, parang mula sa langit, ibinaba siya. Oo. Hindi, hulaan niyo na lang kung sino. Pero yon, doon makikita sa bahagi na yon na meron biglang lumitaw na tauhan na hindi naman siya nababanggit sa mga unang kabanata, sa mga unang kwento. Bigla na lang siya Oo, biglang siyang gano'n. Parang siyang, ito, binibigay ko na. Ayan, ganyan. Ito ang solusyon. Oo, siya yung solution. Tumulong, gano'n. So, pero di na namin i-spoil kung sino yun. Malalaman niyo yun kapag nabasa niyo na yung novela. Okay? Okay? Ayan. Pero, dahil dyan, syempre hindi magtatapos yung ating tag-isa ng talino na hindi tayo babahagi. Ano ba yung naging, kumbaga, highlights, yung buod ng nobela para sa mga gusto magbasa na ako curious, ano ba itong pinagsasabi nila? Sino ba si Jojo? Sino ba si Joey? Ganyan. Ngayon, sa buod natin, umpisa kasi talaga ng kwento, ganito yan. Ganito yan, makinig kayo mga bata. Ito na, kainap ka ba? Hindi ka sa kwento. Si Jojo, isa siyang estudyante. Mga nasa
16 years old siya. Ngayon, dahil nga pinasara yung school nila kasi nga unang araw to ng batas militar. So binaba yung batas na yon. So pinasara yung school. Ngayon, napadaan siya sa nag-aaral kasi nga siya sa Philippine School for Science and Technology. Ngayon, napadaan siya doon. Tapos, binalak niya na dumaan sa pinaka-library nila. Ngayon, syempre, may mga batas militar nga, di ba? So, may mga nagbabantay na mga militar na sobrang higpit na tipong, alam niyo to, yung mga ganito, bawal. Mga matutulis, mga supply, mga bawal yun, lahat yan kinukuha nila. Ngayon, si Jojo kasi, may dala siyang libro. Yung libro na to, libro nila kay Mr. Kabayan. Ngayon, issue siya kay Mr. Garden. Yan, tandaan niya, kay Mr. Garden. Issue siya sa kanya. Ngayon, dinala siya sa isang kwarto. Tapos, doon na siya tinatanong sa kada tanong sa kanya. Interview. Kung bakit niya dala yun, ganyan. Bakit siya nandun, estudyante ba siya doon, ganyan. Madaming mga question. Tapos ngayon, sa kada question sa kanya, binabatuhan siya. Ginaganon siya ng militar. Tapos, syempre, dahil nga sa iba yung tingin ng mga militar, akala nila o pinagsususpensyahan nila na isang aktivista itong si Jojo. What you think about that part? Ewan ko ba, bakit? Basta parang yung mga sagutan din kasi ni Jojo that time, kasi siya, alam mo yun, chill lang siya, hindi siya ganun tatakot. Kung tayo yun, di ba, makakita na yung mga sundalo, polis, parang syempre may kaba. Sa kanya, nung habang sumasagot siya, medyo may pagka-chill pa siya kasi talagang confident siya, parang, Sir Gardenet, parang I'm not a communist, parang nag-i-English siya. Kasi naman, nag-i-English din tong si Mr. Gardenet. Pero Pilipino pala siya. Marunong pala siya mag-Filipino. So, ayun, nakakatawa lang. Nakakatawa lang. Pero, dun nga, sa naging, yun, simula pa lang yun ang kwento, hindi pa yun natatapos. So, pala nagsisimula. Pero, kung babasahin natin yung nobela, makikita talaga natin yung buhay estudyante. Hindi lang ni Jojo, maging yung mga kapwa niya, mga kaibigan niya, sa loob nila, sa circle nila. Kasi yung circle nila, alam mo ba, may pangalan. Ano kayang pangalan? Diba tayo may mga coding tayo? Ano ulit pangalan natin? Diba? Tutu, Bini! Dahil doon, nanggaling yung sa coding nila. Sila kasi ang coding nila ay Tutubi. And, ayun nga, sa loob ng circle nila, ganyan. Makikita natin yung danas nila. Hindi lang yung estudyante na parang nangyayari lang sa loob ng eskwelahan. Pero, mas lalo pang humirap nung nasa sitwasyon sila na nasa batas militar. Lalo na, nagbago talaga yung naging pamumuhay nila. Yung dating normal na nag-aaral sila, ganyan, yung simple pamumuhay nila. Maging sa lansangan yung mga nagtatrabaho doon. Pero dahil sa isang iglap na nagbago nga dahil sa batas militar, yung sistema ng gobyerno noon, ay nabago din lahat. Maging ang perspektibo nila. So, abangan. Ano yung mga pagbabagong yun? Ano yung mga pagbabago? Kaya, basahin nyo ng libro. Yes! Alam niyo ba na itong si June Cruz Reyes na siyang author ng Tutubi-Tutubi, Huwag Kang Papahuli sa Mamang Salbahay, kilala rin sa bansag na Amang, na kung saan isa siyang manunulat na nagtaguyod ng wika ng looban bilang bahagi ng literatura. Isa siyang Bulakenyo at isa rin siyang propesor ng malikaing pagsulat sa UP. At syempre hindi siya pahuli. Ginawaran siya ng pinakamahusay na assistant professor ng College of Arts and Letters sa UP Diliman. Eto pa, alam nyo ba na ang nobelang Tutubi-Tutubi, Huwag Kang Magpapahuli sa Mamang Salbahe ni June Cruz Reyes ay nagwagi ng Grand Prize sa Palangka Memorial Award taong 1982. Isa itong prestiyosong karangalan para sa literatura sa loob ng bansa. Nagkamit din ito ng pagkilala mula naman sa Manila Critics Circle. Kinikilala rin na isa sa mga mahuhusay na akda sa literatura ng Pilipinas ang nobelang ito dahil sa matapang na paggamit nito ng satire
o pagpapatawa na nagpapakita sa politikal na aspekto sa panahon ng batas militar. Umiikot ang nobela sa paglalarawan ng mga henerasyon ng kabataang lumaki sa panahon ng batas militar, lalo't na ang pagsita ng mga otoridad gaya ng pulis laban sa mga gawi at kaisipan ng mga estudyante, maging ang guro na tila tumataliwas daw sa patakaran ng pamalaan noon. Hindi rin ito malalayo sa kwentong Utos ng Hari. Natatandaan mo pa ba ang kwentong iyon? Dahil mas lalo pang pinalawig sa loob ng nobelang ito ang buhay estudyante na si Jojo at ang masalimuot na sistema ng edukasyon pati na rin ng gobyerno sa panahon ng batas militar. Lucy! Mabuhay! Kami ang Lulu Beginning! Ayan. So, sa bahagi ko, dahil tapos na tayo sa mental, no, na tagisan talino. Ngayon naman, physical naman to. Physical? Ready ka na ba? Physical. Parang ano? Physical na to. Pero hindi. Simple lang yung gagawin namin para sa araw na to. Sa bahagi to, kung saan mamimili lang kami kung right? Right nyo to, no? Eh, walaan nyo. Sa right namin to, right? Tapos left. So, pipili lang kami sa dalawang category kung saan ba magpo-fall o saan na category yung tutubi, huwag ka mapapahuli sa Mama Salbahe ni June Cruz Reyes. So, may mga category dyan. Sa taas, nakikita nyo dyan sa mga screen nyo. Tapos, kung ano yung sagot namin. Are you ready, partner? Yes, ready na pong physikalan. So, Para sa unang category, 1, 2, 3, go. Ang daya, Ang daya. So, syempre, ang sagot namin ay upmarket fiction. Ba't upmarket? Ba't kaya talaga pati? nauna ako. Okay, kung Oo, na. ikaw. Hindi, sige, ako. Una. Dahil upmarket kasi, bakit hindi, kasi hindi, upmarket kasi yung, kumbaga naisip ko, yung goal ng author, hindi lang syempre maabot yung mga edukadong tao, pero gawin din yung mga lahat talaga tayo maabot niya. And at the same time, syempre, hangarin din naman ng mga author, di ba, na kahit pa paano kumita sila sa mga naisusulat nilang akda. Kasi syempre, kabuhayan din, magiging practical din ba, kumbaga. What's your thoughts? Ayun din. Diba? Control plus C. And control B. Ayun, kasi sinabi niya na rin, explain niya na rin na hindi lang naman siya para lang maabot yung lahat. Pero syempre, napakaganda ng story din naman ito na Ito, talagang wait lang, panglahat siya. Yan. Tcharan! Karagdagan pa, hindi naman siya porkat batas militar siya or sinulat siya ng batas militar. Eh, patungkol lang siya sa batas militar. Ma-relate pa rin naman natin siya sa panahon ngayon. Kaya talagang maaabot talaga yung mga tao, yung mga nasa panahon natin ngayon. Oo, lalo na, syempre yung mga karakter is kapwa rin natin, no? Ng mga estudyante. So, feeling ko lahat tayo makakarelate. Kasi Very relatable. hindi naman siya pang seryoso lang. Kasi parang kikiligin ka rin. Meron! Abangan niyo sa next masasaktan yung damdamin mo na bakit gano'n? Parang, yun. Bakit ganun? Bakit siya? Bakit ganun siya? So, yun. Next category! For our second category, ngayon, yung second category namin, patungkol siya sa edad, mga anong edad kaya yung pwede magbasa ng libro? Okay, kung 18 ba? O 13 years old? Ready? 1, 2, 3, go! Go, pati ako nakakagaw. Ayan, 18 ako, ikaw 13. Oo. Ikaw muna mauna. Bakit 18? Ano? Ayan, 18 plus, mga ganun. Kasi may ilang mga parte ng book na medyo kailangan ng gabay, strictong gabay ng mga magulang. Siyempre may mga eksena o basta may mga Pangyayari. vulgar na pangyayari talaga na talagang very detailed na ikinanito kasi ito o isinulat. And sa akin naman, bakit 13? Kasi yung sa wika naman, tinitignan ko kasi yung technicalidad din ng wika na alam ko na mababasa naman yun ng mga
batang nasa 13 edad. And gayon din, katulad na sabi ni Rose B na kailangan ng may gabay pa rin ang mas nakakatanda. Like, kagaya namin, oo, na nasa tamang edad na at naiintindihan naman na, lalo na kasi may ibang ang parte doon sa nobela na kumbaga kung 13 years old na bata yung magbabasa noon, iisipin niya, ano kaya yun? Ano yung nangyayari doon sa Syempre, curious pa yung mga yan. Oo, diba? So, kailangan nila ng gabay talaga ng magulang o kaya ng mga ate kuya na katulad natin para mas maintindihan nila yung dahil ng kwento. Yes? Next naman na category natin ay patungkol naman sa mga paksa o mga tema na pumapanood doon sa nobela. So, sa tingin mo, pag-ibig kaya, pakikipagsapalaran. Are you ready? Are you ready ka na ba? I'm ready. Ready na ako. Ready? Bye-bye. 1, 2, 3. Dito naman ako, lagi ako nandun. Alam, pag-ibig sa yung partner, Oo. sa akin pakikipagsapalaran. Oo, pag-ibig kasi nagkaroon ako ng pag-ibig. Hello! Hindi na si Toto Pili. Ayan, sa akin, kaya pag-ibig kasi, ano siya, pag-ibig na patungkol sa pamilya, ganyan, gayon din. May kita rin na kasi yung pag-ibig na, alam mo yun, bilang isang estudyante, bilang kabataan, di ba? Ikaw Wala kayong matatanong sa akin. Personal man. Pag-ibig na tungkol kay, kay Jojo. Sabihin na ba natin pangalan? Sige, parang curious na sila. No? Si Nabanggit Jojo. naman natin. Oo, si Jojo, tsaka si Tess. Sige, si Miss Spermatoza, guys. Jojo, tsaka si Tess. Tapos may kita natin doon yung, yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Pero, tignan natin kung hanggang dulo ba nandun pa rin ang pag-ibig. At Yun. totoo ba? Totoo ba? Pag-ibig. Oo. So, yun yung sa akin. Kaya, Sa akin naman, pakikipagsapalaran. Kasi ito talaga, grabe. Grabe. Oo, talagang litaw na litaw to sa kwento na from start hanggang dulo ng kwento, nakikipagsapalaran sa buhay ito si Jojo. Actually, hindi lang naman si Jojo yung nakikipagsapalaran. Pati yung mga kaibigan niya, yung nasa tutubi circle nila. Tutubi circle nila. Oo. Pero, parang, unti naman, pag-ibig, pakikipagsapalaran. Parang meron pa. Actually, meron pa talaga. Ano yun? Talagang feel ko kaya rin mag-enjoy yung mga magbabasa nito kasi meron siyang katatawanan. Yes, litaw na litaw siya. Sa umpisa pa lang na part, makaka-relate ka na. Lalo na doon sa ibang bahagi pa, yung nasa loob na sila na eskwelahan. Talagang makaka-relate ka na, ay, parang kala ko ako lang nakakaramdam ng ganang bilang isang buhay mag-aaral, bilang buhay estudyante. Pero gayon din pala sa loob ng nila. Lalo na yung mga post talaga ni Jojo lalo. Talaga yung mga salita ay talaga parang may kitang, Sa circle din nila, yung Oo. mga sabutan nila ng mga Oo. kaibigan niya, di ba? Talagang nakakatawa to. Hindi lang Oo. porket batas militar hindi na nakakatawa. Oo. Seryoso na agad. Oo. Kasi lalo na, maganda talaga tignan, di ba? Hindi lang naman sa nobela tutubi-tutubi, huwag kang mapapag kay mga sir. Pero kahit sa ibang uri pa ng anyo ng akda, na maganda rin na may nahaloan natin ng mga satire, Yes. irony, mga humor. Wow! Di ba? Kasi parang lalo na ngayon yung mga kabataan, parang gusto nila Boring sa kanila yan. Lalo yung mga Compared lalo yung mga Gen Z, di ba? Gusto nila yung may mga talagang something na nakakatawa. Pero, sa kabila ng katatawa nila yun, parang may impact talaga na ikuunga. Yes. Ay, Parang, ay, talaga nangyayari yan. Wow, salamin na yun. Suspect. Hindi naman si Jojo pero panakipbutas. Uy, sa mga ugali Sa mga personal yun Suspect. Hindi naman si Mami pero tulong ng tulong. Ano ka, sagad ka pamilya? Suspect. Hindi malapat ang feminism sa nobela. Uy, magagal sa sirga. Suspect na pagkamalang suspect. Uy, di ako yun. Ay, Si di ba ikaw? Jojo yun. Oh, si Jojo pala. 2, 3, mabuhay! Kami ang Tutu Winnie. Ayan. So, sa bahaging to, syempre, hindi naman puro laro lang lagi, di ba? Hindi rin puro suspect lang. Pero, titingnan natin paano natin siya malalapat sa ilang teorya, lalo na yung Marxismo at saka yung feminismo. So, Marxismo, ikaw. So, sa Marxismo. So, doon, sa teoryang yun, no, talagang makikita natin yung kung paano
gumagala o kung paano litaw talaga yung mayaman sa mahirap, yung talagang sino yung nasa posisyon talagang sila yung mas masusunod. Tapos kapag mahirap ka lang ito lang yung gagawin mo. Kailangan sumunod ka lang sa kanila. Kailangan parang kailangan lagi may permiso. Parang ganun Ganun yung atake ng kwentong to. Kaya walang Wala silang boses. wala kumbaga, silang boses yun. Na Tama. magsabi nung gusto nilang sabihin, gusto nilang ipaglaban, ganyan. Ayan. So, syempre, pagkatapos ng markismo, makikita rin natin sa loob ng nobela yung feminismo. Kasi bukod kina Jojo, tapos sa circle nila puro lalaki sila, meron ding mga babae doon sa loob ng nobela. Kagaya ni Tess, ayan, si Miss Spermatozoa, si Mamay, tapos nandun din yung iba pa katulad ni Zenny at iba pa doon sa kwento. At kung titingnan natin kumbaga, i-compare natin yung mga nabanggit kong pangalan, isa lang naman yung pinapakita nila. At doon yung wala talagang kakayahan o walang kalakasan yung kababaihan sa loob ng kwento. Kumbaga, napaka-limited lang ng mga ginagawa nila. Si Miss Spermatozoa, halimbawa, 'di ba, teacher siya sa biology nila, Jojo, ganyan. And bilang guro, 'di ba, meron kang kapangyarihan para magbigay o maghatid ng karunungan sa mga estudyante mo. Pero dahil nga siya, 'di ba, parang makikita natin sa nobela na kabaliktaran yung pinapakita niya, na imbis na mag-set siya bilang halimbawa o best example sa mga estudyante niya, nadi-discourage niya pa. So, hindi talaga siya women empowerment kumbaga, pero bagkus siya pa yung nagiging dahilan para mas lalo mamaliit yung, kumbaga mabelittle, yung mga estudyante. Tapos si Tess din, na isang babae rin na estudyante, na kung saan mabuti naman siya estudyante, pero dahil nga sa mga naririnig niya, ganon, lalo na nahuli nga sila ni Jojo, wow, spoiler, ayun, Siguro, hindi na, parang masasabi natin na hindi tayo sanay na babae yung talagang gumagawa ng ganun. oo, yun, at dahil doon, yun yung nag-cause talaga na kung lalayuan ba niya si Jojo, yun, abangan nyo kung nabasa nyo yun na ba. Pero, kung, yun din, kay Mamay pala, syempre huwag natin kalimutan si Mamay kasi yun yung, parang sent na angel do sa kwento na tinulungan niya si Jojo. And, pero kung pagsusumayin nga natin, kung titingnan natin yun sa teoryang feminismo, na napakalimitado lang nung kinikilos ng mga kababaihan do sa loob na nobela. At talagang ay parang hanggang dun lang, kumbaga bilang babae, yun lang yung makakaya mo, yun lang yung nagre-represent dun kung paano sila ginamit o nilarawan ng author dun sa loob ng kwento. Mabuhay! Mabuhay! Pero ayan, partner, sa tingin mo, ano kaya yung kumunoy sa storya? Pero syempre di naman natin sasabihin kumunoy, 'di ba? Kumbaga naisip ko kanina, ba't hindi natin siya i-rate na A kung approve ka, A kung maganda, or nay kung parang medyo kailangan pang ayusin sa nobela, ganyan. And syempre kami, ng mga nagbasa, nagbasa kami. Basahin mo rin. Oo, basahin mo rin para ma-rate mo rin siya kung A or nay. Ayan. Para sa akin, yung mga A ko, syempre yung technicalidad nga. Tignan natin dun parang sa forma ng kwento na para sa akin, napakadali niyang intindihin. Hindi siya mahirap. Lalo mga nabasa kong nobela na nakaraan, medyo malalim talaga at ang hirap niyang unawain. Napakataga sa oras, kumbaga, di ba, nakakadagdag siya. Pero dahil dun sa tutubi-tutubi, napakasimple lang ng mga salitang ginamit. Lalo na, yun nga, nakakatawa din, di ba, gumagamit ng katawa. Ikaw? Very A yung wika na ginamit. very A. Ikaw? Tsaka very relatable as students talaga. So sa akin naman, yung medyo nay na part, parang medyo kasi napatagal o napahaba yung yung storya na parang eto na yung storya, tapos ang tagal nung Kung anong saan tayo nangyari. dinadala. Yes, kung saan tayo dinadala. Kasi si Jojo gala eh. Oo, galado yun kasi siya. Kayo ba? Gumagala kayo, no? Pero ayun nga, medyo nay yun. Kasi parang yun yung dahilan kung bakit parang minsan ayoko nang itigil ganun. Pero sa dulo talagang mapapa-uplift ka pa rin naman. Or hindi ka naman magsisisi na tapusin Oo. siya. Kumbaga, ang ganda nung naging strategy na yung estratehiya ng author natin na si Sir John Chris Reyes na
kung saan hindi niya lang tayo iniwan sa ganun lang. Parang pinakita niya talaga kung paano nangyari yon, ganun. Kaya siguro nakikita ko nga na, di ba, ni nga yun na medyo mahaba, ganyan. Hindi lang medyo, pero mahaba talaga. Na imbes na ganito na yun, no, yung magiging kahihitatnan. Parang dadalhin ka niya muna kung saan-saan pa, ganun. Pero feeling ko na nakakadagdag kasi ng intense yun, tsaka curiosity sa ating mga mambabasa na ano ba yung mangyayari sa mga tauhan sa kwento. So, basahin nyo na guys para makaka-relate kayo kung A or Nay. Nay. At dito na magtatapos ang aming tutubini. Tutubini. Tuti, mabuhay!